Lagyan nyo muna yung mangga natin dyan para maayos natin. Mamaya lang pagka nag-iba na to. Bubong muna po Ate Joy. Ayan, in-start pala na rin demolition niya isa nagtagal na mga. So dito sa area na to, nandun sa bedroom, mga closet, isa lang po yan, white, plain white yan. Tapos yung tiles of green. Then yun na po yung magiging. Po itong bahay alas sa, kung ano po, finish lang po ito, meron lang change order na ilang medyo may dating. Ang ganyan, hindi po na nilulumay. Para lang gumanda yung ano, gumanda po yung view dito. Good morning. Time check 5 AM. Ay mga basta, paliwanag na po. Biyahe natin sa Olongapo. Olongapo po tayo ngayong araw. Alright. Hanggang po kami umalis para maaga tayo. Maaga tayo makarating sa site. Kasama ko pala si Poy Poy. Nagpagawa ng ano si owner doon ng shower closure, screen door, saka shower enclosure para may install na. Malapit na matapos doon. Let's go. Lakas po ng ulan, no? Nandito na po kami sa Subic, Zambales. Dumaan muna po kami dito sa palengke ng Subic. Mamalengke muna kami bago kami dumiretso sa site para mayroong pang-ulam. Bibili daw ng si Poy Poy ng tuna. Gurame. Bibili siya ng tuna. Titingin tayo ng isda. Ayun, shoutout kay Kuya Edwin Navarro na meron po tayong project dito last 2 years ago siguro, 2 years or 3 years. Lagi po akong pumunta rito pagka nagpupunta ako sa site. Ayan, Subic Market. Ayan, kaya tayong parkingan. Meron pa sana tayo makita dito sa port. Isda. Yun, oh. Kaya ano isda to? Magkano yan? 450 ang kilo. Ayun. Oo. 240. Hindi muna tayo dito. May 450 ang kilo. Sir, yellow fish, sir. 250 lang. May tanigi dito, sir. Tanigi, may yellow fish, magaganda. Magkano ang kilo sa tanigi, te? Sa tanigi, bibigay ko na lang sa'yo. Sa palengke kasi kung pupunta ka doon, 550. Bibigay ko lang sa'yo 450. 450? Oo, 450. Kilo? 450 naman, tanigin tunay yan. Yeah, be, balik ako. Oo, sige. Talakitok. Wala na. Ay. Ano, crabs. Ito, 1,000. 1,000 lahat yan. Oh, lahat na to. Sige. Oh, pili ka dyan. 150, 150. Dito, 600. Sari. Itong crabs. 1,050. Para may 50 ako. Ito, ayan, 400, 280, 350, 500, 200.
Ayun. Wait, ito, tama natin? Oo. Sige. Yes, Sa libo lahat yun. Sa libo. Opo. Tapos ito? 600 pa oh. Sa libo din to. Hindi ako 50. Sige. Libo. Ito. Anong lot mo ba? 150 yan? Nasuklik sa kanya po. Yan, masarap yun, inihaw. Lalaklat na. Yan, 300 lahat yan, 8. Ito pong ano? Yan, 600 po yun. Machine gunner. Machine gunner. Mga labahita, machine gunner. Ito yung masarap, wala bahita. Sakit lahat yan. Yan, 350. Yan, riyasan. Ito, 50. Lahat na yan, boss. Ito, 100 dinis. Sama yung pula. Ito lahat to, 600. Di ba pwedeng 500 lang? Boss, talo tayo, malalaki yan eh. 200 ang kilo niya kanina. Sari-sari, no? Opo, masarap yung mga boy pakso yan. Matisan. Ang original ganito, 350 kilo. Ito, ano to? Tarian. Tarian. Masarap to. Ito. Lahat na yan busing, kapatid. Lahat na yan, oh. Kaya natin 900. Ang hindi to na yung bilog. Yung pagkalapat to na yan at saka puti ang laman yan. Tawad ka ba? Balas kayo? Ano mo? Boss. 400 lahat boss. Lahat na. Sama ko na to. Ito tayo ng ipon kay Idol. Ano bang ano mo? Reds Vlog Builders. Ha? Reds Vlog. Reds? Wow. Ayun. Ayun. Nakikita ba ako lagi doon? Oo, nakikita ko dito lagi. Ay, lang. Kita na naman ako doon, Tikon. Ilan pa pala mo? Solid. Kaya sa cooler ko yan. Tuna belly. Ano yung labot? Sarap. Hindi pang ano, pang sashimi. Ilang kilo? Sinigang siguro yung mami yan. Pakat mo ako doon sa ano, yung ano. 1 kilo lang. Sa belly? O laman? Yung masarap pang ano. Meron tayong, ano ba luto mo? Sashimi lang? Sashimi lang. Ito. Ayan, bigyan mo siya. Batok yan? Oo, bato. Ayan. Ayan, bigyan mo ako 1 kilo lang. 1 kilo. Walang limit to. Oo, yan. 1 kilo. 1 kilo lang. Wala to. Ay, 2 kilo na yan. Sobra yan. Marami masyado. Pangapo tsaka belly lang. Pampano, magkano? 380 mo na lang. 380. Siya kaya sa... So, siya malinis. Tingnan mo. Bigyan mo ako ano. 440. Okay. Wala po tayo. Ang galing mo magano, ang tansya. Sakto-sakto ah. Bigyan mo ako 6 na piraso nito. 220 ka lang. Ilang piraso ba 1 kilo nito? 3? Wala pa yung dalawa, yung tatlo, sobra. Wala na ba ito kuya? 5. Wala na ba ito? Wala na. Kaya mo lang muna dyan yan. Huwag mo pagsasamahin, okay na yan. Sobra yung ano. Sobra sa 2 kilo. Yan. Ano naman port? 2 kilo na yan. 2.3 na. Ay, 2.1 port pala. 870 lang, sir. Okay. 870 Plus. plus 880 Plus. plus 350. 2190. Ito lang. Wala ka barya pa yun. 2.1. Ano ba yung ulo ng isda? Panga po, panga tsaka belly, chan ng tuna. Magkano? 440 po sa chan, 380 naman sa panga. Oh, yun na lang. Ito, fresh flour ni Bea. Ano isa yan? Tuna. Budjing. 1,190. Okay. Sa English ay fish. Ay, 2,190 pala. Thank you, sir. Okay na to. Apo. Hanapin fish pala. Okay na ito, madam. 1 in 1 port, madam. Bali, 475 lang po. Yeah. Ay, ito pa paano? Eh mga boss, nandito na po kami. Namili ako ng mga isda sa ano, sa Subic. Dahil meron tayong paglalaanan. Ayan na mga boss, sa Olongapo project.
Ayan, maganda po itong project na to. Kung visible lang po yung buong bahay na to, napakaganda po rito yung design na, lalo na sa dito sa may bandang harapan na to. Ayun po yung perspective niya, kung mapansin niya, maganda. Kaya lang hindi siya visible gawa ng wall po yung ano niya, gilid, nakatago yung bahay. Sabi nga ni Kuya Ray, the hidden beauty of Olongapo. Ayan, shoutout kay Kuya Ray tsaka kay Ate Joy. Tapos ito na po yung gate. Tapos na rin po ito ang materials na ginamit namin dito. Ito po yung hardy planks na tinatawag na PSM board or cement board. Ano po ito? Weatherproof. Kahit na maulanan yan, walang problema. Hindi rin nasusunog, hindi rin kinakain ng anay. Ayan, tapos 2x3 na square tube or tubular yung kanyang pinaka frame, and then 1x1 yung kanyang pinaka kapitan nitong kanyang hardy planks, and then alas 1 inch yung space nung hardy planks. Ayan. Ayan mga boss, alas konti-konti na lang po yung gagawin dito. Ang pinapa-add pala ni client dito, ano pa, mga closet, mga cabinet. Break time, alas 10 na pala. Oh, thank you. Kape muna po tayo. Yan, itong garahe, ano lang po siya, tamper na semento na nilagyan natin ng design. Ayan, itong kanyang garage. And then PVC panel ceiling. Naglalagay ng ano si Poy ng screen door. Yun, pina-add pa nila client yun. And then natapos na rin pala yung installation ng quartz sa may kitchen. Saka dito sa bandang likod, yung 2 bedroom na ano dito, pinagkasya namin. At meron siya maliit na living area. Ito yung kanyang living area. Yan, okay na rin po ito. Tapos meron siyang kwarto. Ito yung room. Ito yung room. Meron siyang aircon. Ay, malinis na. Okay na to. Ang ganda. Para siyang apartment din type. Apartment type. Yun ang clip na yan. Yung dalawa na. Ito yung CR niya mga boss. CR niya maluwang. There's a shower. Tapos ito yung isang kwarto. Ayan yung kwarto. Sakto lang. Parang ano lang. Parang pwedeng double deck yung nilalagay dito. Pinagkasya lang po namin yung dalawang kwarto dito sa location kung saan kompleto. Meron siyang dirty kitchen. Ito yung dirty kitchen niya. Tapos laundry. Ito yung pinaka-laundry na nila. Dirty kitchen. Hindi maluwang pa rito. Maluwang pa yung kanyang pinaka dito. Hallway or walkway. Linis na lang. Tapos ito pala pinapintahan nila owner to. Actually hindi na po sa kanila to, pero pangit po siyang tingnan. Na pinapasudsud ko or pinapatanggal ko yung lumot para matibay yung i-apply nating pintura dito. Elastomeric din po ilalagay namin dito kasing kulay, kamukha ng kulay nitong bahay. Elastomeric paint. Ipa-primer muna yan para matibay. Si Kuya Eji, shout out. Hello. Merenda na, Chick. Opo, thank you po, thank you. Ayan, in-start pala namin ng proyekto na to mga boss simula nung demolition. Bale, yung po mga nakasubaybay dito sa project na to, meron pong lumang bahay to. Siguro yung bahay nito, kung hindi ako nagkakamali mga boss, nasa ano yun, late 70s, mga ganon. Hindi ako nagkakamali. Ano na po siya, siguro nasa 60 years old o 80, mga ganyan. Yung pong bahay na giniba namin dito, ayun na siya ngayon. Sinimulan pala namin to April. So April, sama po demolition nun. Sabi na natin demolition niya isa nagtagal ng mga 2 weeks. So April, May, June, July, August, September, October. Halos 6 months na po itong project na to actually. Medyo nagtagal lang po kami dito.
nung pong time na tag-ulan, dito po sa Zambales or dito sa Olongapo, walang tigil po yung ulan dito nun. Actually, hindi man po sa ano na na-stress na ako nung time na yun na talagang walang nangyayari sa project dahil nga sa laging ulan. Hanggat hindi kami nakakabubong that time, hindi napapanatag yung loob ko dahil nga wala silang nagagawa. Lumilipas yung araw, yung linggo, yung buwan, mabagal po yung progress ng project that time. Pero sa awa ng Diyos, eto na po ngayon, almost 100% na. Bale yung yun nga, ang pinapaad na lang ni client dito, yung TV console po dito sa area na to, and then sa bedroom, closet, isa, dalawa, tatlong closet. And then ito yung kitchen area niya. Sa original plan namin, yung pong kitchen na to hanggang dito lang. Yan, hanggang dito. Meron po kasing access dapat to. Ito po kasing garahe na to, dun sa perspective. Slab po yan, slab or concrete slab. Nag-change plan si owner. So, hindi na niya pina-slab. Roof na lang, or bubong na lang. Tulad nung nangyari ngayon. Yan, bubong na lang po siya. Tapos itong kitchen, nag-extend siya. So, lumuwang po yung kitchen niya. Ayan, request ni client. Meron siyang island. 3 by 6 feet. Tapos meron siyang cabinet dito. Ayan, marami siyang may lalagay. Konting linis pa, maligabok pa yung mga takip. Ayan, tapos ayan, kitchen, cooktop, range hood, box flush. Ang ganda, oh. Ang ganda ng box flush niya. Linis na lang dito. Konting ano na lang. Konting linis na lang dito. Cooktop, 4 burner din. Hamden brand. Ang ganda ng box flush niya. Ano lang po ito, 30 by 60 na tiles. Tapos quartz stone na countertop. Ganda ng paggawa. Ayan, yung kanyang sink. Single din. Single na malaki. Pinakamalaki na single na stainless. Makapal. Makapal po yan. So yun na lang faucet dito i-install. Tsaka yung kanyang pinaka-drain. Strainer. Dito naman yung kanyang ref. Tapos dining table. Possible po dito po yung dining table. Yan dito. Kaya rin na to. Ayan, screen door. Brown. Brown po ang kulay na napili ni client. Ayan. Brown po siya. So kulay brown. And then yung loob ng cabinet is white. Ganon din sa mga closet or mga cabinet na gagawin namin. Ganon din po yung kulay. More on brown po yung combination ng brown and white. And itong kulay na to is ano to? Tawag dito? Kasi yung kulay ito. Nakalimutan ko tuloy. Touch of gray. Touch of gray po yan. Ang pagkakaiba po ng touch of gray sa white, ayan. Yung ceiling, ano po yan? White. Plain white lang. Tapos yung touch of gray. Para din naman siyang white na medyo may pagka-grayish. Ganon din sa kwarto. CR, white din. Ayan, yung CR niya. So, shower curtain na lang daw po lalagay dyan. Hindi na lalagay na shower enclosure. Ito yung isang kwarto. So, linis na rin. Meron na siyang air condition unit. 3 yan. Saka dito sa may living area, yan, meron siyang 3 horsepower na aircon dyan. Sa master, meron din. Ganun din. May aircon na rin. Tapos ito yung kanyang CR. CR niya. Ito yung kanyang vanity. Meron din siyang cabinet dito. Yung shower closure niya dito. Dito po yung shower closure niya. Hiwalay yung vanity sa CR. Private naman po ito. Master bedroom. Heater na lang. Yung heater niya, hindi po siya multi-point tulad na nilalagay natin kadalasan sa mga proyekto. Yung multi-point kasi mga boss, dito po sa ilalim ng cabinet namin tinatago yung pinaka-heater, which is merong hot and cold itong faucet dito, tsaka yung doon. Ayan.
Yung tinatawag na multi-point, yung single point lang po yun, doon lang yun. Ayan, imamount lang doon yung heater, and then makaka-supply siya doon. Then yun na po yung magiging ano niya, supply ng hot water if kailangan nila ng heater. Yung ceiling, yan, simple lang po itong bahay. Alas sa kung ano po, standard finish lang po ito. Meron lang change order na ilan-ilan tulad ng PVC panel ceiling. Sa standard po kasi pagka standard, alas ganito lang po yung kisame. Yan, plain ceiling lang. Tapos pwedeng ilagyan ng cove design. Si client po kasi ayaw po nila ng may cove o yung may ilaw tulad dito. Meron po siyang false beam pero wala po siyang cove. Kaya minarapat ko na lagyan na lang ng ilaw dito na aluminum profile para naman medyo may dating. Kung wala po kasi siyang ganyan, kung false ceiling lang, so parang napaka simple lang. Pero yan, may kadating siya. Dito hindi na pinalagyan ni owner yan. Ganyan lang po yung gusto nila. Simple. Ayan, simple lang. Simple but elegant. Simpleng kisame. Yung simpleng kisame naman mga boss na ano po yan. Forever yung design yan. Hindi nawawala sa uso. Hindi katulad ng mga ibang kisame na bagong design. Paglipas ng panahon, naluluma. Yan mga ganyan ceiling. Mga ganyan, hindi po na naluluma yan. Lifetime na ano yan, magandang tingnan. Ayan, tapos itong mga door jamb na to mga boss, hindi po kahoy, hindi po bakal or hindi semento. Hardwood po ito na yakal wood. Tapos yung height nito, ayan, yung mga height niyan is 8 feet. 8 feet, 2.4 meters. Ang standard height lang po kasi ng mga pinto pagka standard finish, yung po mga pinto is nasa standard, which is yung standard is nasa 2.1 meters or 7 feet. So mataas po ng 1 foot yan sa standard. Pantay-pantay po yan. Lahat ng mga window dyan is 8 feet yung pinaka header. Kung mapapansin nyo, mataas. Tsaka pagka high ceiling mga boss, yan po yung requirements. Pagka po sinilagyan natin ng 2.1 lang yan, lilitaw siyang parang punggok, hindi babagay sa high ceiling pagka mababa po yung mga pintuan tsaka bintana. Tulad niya, no? Ang laki niyan. 8 feet po yan. Kahit na 8 po tayo yung bisita nyo, hindi mauuntog dyan. Ayan. Kahit 8 feet, kahit Shaquille O'Neal, hindi po mauuntog dito sa pintuan na to. Tapos ang lapad nito is 1 meter. Ang lapad po niyan. 1 metro. Meron siya malaking handle. Tulad ng requirements ni owner, pinalagyan niya ng handle na malaki. Simple. Alas 12 na. Yan, mga boss. Tanggal yung itim-itim. Tapos pipintura na lang po yan para lang gumanda yung ano. Gumanda po yung view dito. Puro crack, oh. Mga kain. Binili namin kanina. Binili kami isda. Yun, oh. Kinataang barilyete. Ayan na mga boss, pina-primer na. So para lang luminis po yung kanyang wall. Actually, tulad ng sabi ko, hindi na po sa owner yan. Para lang po malinis tingnan. Ayan, ang ganda sana ng bahay na to mga boss, kung pong na ano siya, visible siya. Ayan. Ito yung perspective niya eh. Saan na pa? Ayan. Ayan po yung itsura niya. Napakaganda sana niyan kung maluwang yung lote. Ayan po yung pinakaapan niya. Ay, napakalinis niya tingnan ngayon. Sindi ko yung ano, buksan ko yung mga wall lamp. May wall lamp dyan. Tapos dito
Lalo na pagka po gabi. Ang ganda niya mo. Mga ilaw natin. Meron din doon. Ang ganda. Malinis na. Almost ano po ito. Siguro ngayong linggo natapos na po yung mga dito. Namimintura. And then yung pong mga cabinet to follow na lang. Dito halos okay na rin po dito. Pwede na pong lipatan actually ito. Naglilinis-linis na lang sila. Linis. Dito ang ganda. Ba? CR room. Linis na. Linis. Tapos dito sa setback niya. So malinis na. Ayun na. Dati po to. Dating napakalalim. Ito po yung kanal. Nalalim mo. Ayun po yung tinambakan namin halos sa 5 feet. Ang lalim niya yung dating dito. Hindi po namin sinarahan yun or tinambakan to dahil meron po 5 feet dyan. Hanggang doon sa may kanal doon dahil yung pong kabila kasi yung kanilang kanal dito po dumaan. Kapag kasi sinarahan namin yun, wala na pong dadalawin yung tubig nila. Possible na babaha po dyan sa kabila. Kaya meron pong tubo yun kaya hindi namin tinambakan yun. Nilagyan namin ng tubo para sa kanal ng kabila. Tapos dito sa kitchen, konti-konti na lang halos. Tapos lilinisin na lang to. Iwa-wash, power wash. Ayan. Dating lumang bahay ngayon na nangibabaw sa lahat ng bahay dito sa area. Dati siyang naiwan na pag-iwanan. Ngayon siya na yung nangibabaw ngayon dito sa area na to. Boss, yung cabinet ay mga takip, pinatutuyo na lang yun kasi ito na yung hindi pa siya functional. Wala pa po siyang gas pero meron na siyang power sa kanyang igniter. Tapos ito dun sa barracks po yan, kaya hindi pa na natanggal dun sa barracks nila ng tulugan dun. Ito functional na rin ito. Kaya nababa malaki, so mas maganda yung malaki. Makakakugas ka ng maraming dito, hindi katulad ng dalawang hati. Malalaking pinggan hindi kakasya sa mga double. Dun sa farm ganito rin po sa akin, tsaka sa modern bahay ko po ganito rin po yung gusto nila. Siya single na malaki, stainless, makapal. Ito yung kanyang island. So pwede na rin po gawing table, dining table. Tapos may kakaupo sa dito, 1, 2, 3, tatlong chair. Tapos yung pong fluted panel pa dito soon. Sasabay na namin sa mga cabinet yan pagka dineliver. Tapos yung TV console pa rito. Ayan, ayos. Ito na, ang ganda-ganda. Ganda. Linis na lang sila. Miraculous tayo ngayon. So hanggang Saturday siguro. So ayun mga boss, ito compressor din na magagamit dito. So dadaan natin sa labaw. Doon naman natin iiwan to dahil doon gagamitin to sa pagpipintura ng mga security grills. Ayan, dadaan po tayo ng labaw. Naglilinis-linis na lang sila dyan hanggang wah, gawin niya kaya na. Sige, birthday ni Tongtong, yung isang pintor. Sige, gawin niya kayo. Okay, let's go. Lubao. Ayan na, nandito na tayo mga boss. Dito po sa Lubao project. Jojo. Ayan mga boss, dito na sa Lubao. Ongoing po yung busy sa paggawa ng perimeter fence dito. Saka yung mga window grills ongoing. Ayan, tapos binaba namin yung compressor dito. Magagamit po kasi dito yung pintura. Ipinturahan yung mga security grills.
So ayan, di na po tayo magtatagal dito. Ayan yung column nitong ano, ditong pinaka kakapitan ng gate. Laki. Ayan, mas parang ano, poste ng ano, sa 3-story house. Laki. Yan po yung mga ano, pundasyon. Dito po yung pinaka ano niya, yung pinaka main gate, yung malaking gate, tapos dito yung kanyang service gate. Ayan mga boss, nandito na po tayo. Nandito na tayo, ginabi na naman tayo. Time check, exactly alas 6. Alas 6 po ng gabi. Oo, Jiggy, ayon sa ilang senador, isa. So yun mga boss, dito ko na po tatapusin yung ating vlog for today. Kita-kita po tayo bukas sa next upload. Paalam po, God bless. Ingat.